Amen. So, kamusta po? Ang bawat isa? Ngayon lang ulit ako nakatayo dito. Last time is 2023 pa po ng October. So, ang ating pong pag-uusapan ngayong araw is Jesus is alive. Amen. So, ano pong sineselebrate natin ngayong araw? Ang pagkabuhay ng ating Panginoon. Sabi po dito, ang ating pong verse ay makikita po natin sa John 10:10b. So, sabi po sa John 10:10b, sabi po ulit, I have come that they may have life and have it to the full. Ang Holy Week po ay isang araw, isang holiday na hindi ordinary. Hindi po ito isang ordinary yung holiday lamang. Ano po? Hindi siya isang ordinary na holiday na kung saan hihilata ka lang maghapon. Hindi po yun isang simpleng holiday. Ano po? Ang Holy Week po, ito po ay inaalala natin na may isang Diyos na nagkagawang tao na walang bahid tunis, walang kasalanan, at kung anumang karumihan, na dumating dito sa lupa para tayo iligtas. So, dapat po ginagalang po natin ang Holy Week. Sabi po dito, dahil sa ginawa ng Panginoon, tayo'y binayaran ng kanyang banal na dugo para tayo'y maligtas. Actually, pati po yung mga hindi pa na ipapanganak, pati yung mga bubuhin pa lang, napatawad na po yan. Cover na po yan ng banal na dugo ng Panginoon. Ang kailangan lang po natin ay tanggapin po natin siya. Sabi po dito, dahil sa Holy Week, naalala natin yung pagkamatay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kasi imagine niyo po, ikaw, ako, tayo, hindi po natin deserve na bayaran ng banal na dugo ng Panginoon. Hindi natin deserve yung kapatawaran. Hindi natin deserve yun. Pero, dahil sa awa ng Panginoon, pinagkaloob niya yung banal niyang anak, yung bugtong niyang anak, para tayo po ay maligtas. Meron po ba dito hanggang ngayon may paniniwala pa din na pag Holy Week, bawal maligo? May din po ba? May bawal magwalis. Di ba? May mga ganyan po. Sabi din nila, huwag kang aalis. Kasi patay ang Diyos. Diba? May mga ganyan po paniniwala. Pero hindi po totoo yun. Paniniwala lang po natin yun. Pero sabi, tapusin natin, kung kayo po ay naniniwala pa po doon, bitawan nyo na po yun. Dahil dumating na po ang Panginoon, sabi niya nga, it is finished. Tapos na lahat. So, hindi totoo na pag Sabado patay ang Panginoon. Wala pong gano'n. Ano po? Minsan lang pong namatay ang Panginoon at nabuhay. Hindi na po siya mamamatay. Sabi po dito, alam niyo po ba yung kanta na He's Still Here? Alam niyo po yun, sabi po sa lyrics ng chorus nun, He's still here, still moving after all these years. And He never disappears. Our God yesterday is our God today. He's still here. Amen. So, sabi po dito, dahil sa ginawa ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo, madami pong binago ang Panginoon. Sa bawat isa sa atin, sa ating buhay, sa way of living, marami pong ginawa ang Panginoon. Sabi, una sa lahat na ginawa ng Panginoon, Jesus changed our purpose. Andito po tayo, bawat isa sa atin, dahil meron po tayong purpose. Ano ba yung purpose? Layunin. Binigyan tayo ng Panginoon ng layunin kung bakit po tayo nandito ngayon. Ang pagkabuhay po ng Panginoon ay nagbigay sa atin ng bagong dahilan para tayo'y mabuhay din. Para tayo magpatuloy din sa ating buhay. So, sabi po dito, ang totoong dahilan kung bakit tayo nandito ngayon ay dahil naniniwala tayo na nabuhay magmuli ang Panginoon. Amen po ba? Amen. So sabi po isa sa dahilan natin kung bakit tayo nandito ngayon ay para tayo ay maghayag ng kanyang mabuting balita. Maghayag tayo ng good news na si Lord ay buhay, na si Lord ay nandito sa ating tabi. Hindi siya namatay, nagliligtas siya at patuloy siyang magliligtas. Sabi dito, ang Panginoon ay nabuhay at nagpapakita ng mga pamanghang-manghang mga bagay sa buhay natin.
Ang Panginoon ay buhay at nagbibigay siya ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Katulad po ni Pablo, kilala niyo po ba si Pablo? Si Pablo po ay isang prosecutor to proclaimer. Isa po siyang mamamatay Kristiyano. Pero dahil nakilala niya ang Panginoon, nabago yung purpose ng kanyang buhay. Nabago yung layunin ng kanyang buhay. Na dating mamamatay Kristiyano, siya yung naghahayag ngayon ng salita ng Panginoon para maging Kristiyano yung mga hindi pa nagiging Kristiyano. So sabi po sa Gawa 9, verse 3 to 5, naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus, ang iyong inuusig, tugon ng tinig sa kanya. So dahil po sa na-encounter ni Pablo, si Lord, yun po ay naging dahilan para siya ay mabago. Yun ay naging dahilan para tigilan niya yung masasama niyang gawin. Even po sa Gawa 9:21, sabi po yun, nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. Hindi ba ito ang dati umuusig doon sa Jerusalem sa mga tumatawag sa pangalan ni Jesus? Tanong nila, hindi ba't naparito nga siya upang sila'y baktin at dalhin nakagapos sa mga punong pari? Sa 26 po, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit silang lahat ay takot sa kanya dahil hindi sila makapaniwalang isa na siyang alagad. So nagtaka po yung mga tao. Diba, sabi, diba ito yung mamamatay Kristiyano? Diba ito yung ayaw sa mga Kristiyano? Bakit ngayon siya na yung naghahayag ng salita? Bakit ngayon, bakit parang bumaliktad yung buhay niya? Yun nga po eh. Kasi nakilala niya ang Panginoon, so yung purpose niya, nabago. Yung layunin niya, na dati siyang mamamatay Kristiyano, dahil nagpakita sa kanya ang Panginoong Jesus, nabago po lahat yung masasamang gawin, bumaliktad. Sabi din po sa Gawa 20 verse 24, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin, at matapos ang gawain tinanggap ko mula sa Panginoong Jesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. So dahil po sa ginawa ni Pablo, madami po ang nakatanggap ng mabuting balita. Dahil po sa ginawa niya, maraming tumanggap sa Panginoon. Kasi imagine niyo po, isang napakasamang tao, tapos isang araw, makikita mo, naghahayag na siya ng good news. Naghahayag na siya ng magandang balita. Doon nandun yung tao. Pero nakakamiss. Di ba tayo nga po pagka nakakita tayo ng mga galing sa kulungan na maaring pastor na kaya sila o kaya yung mensahero. Di ba nakaka-amaze natin na ito dati kong galing sa kulungan pero nung nakulong siya at nakalaya siya, naging siyang pastor. Ibig sabihin lang, kung hindi pa siya nakulong, hindi niya matatanggap si Jesus. Na yung iba, palakad-lakad lang sa lansangan, na parang wala lang, na hindi nila alam na dapat pagligo, ginagalang natin ito. Kaya, pag ako nakakita ako ng mga ganong tao, yung sabihin natin yung mga galing sa kulungan, na kahit puno-puno ng tatuyan or ano man, pero naghahayag siya ng salita ng Panginoon, nakakamiss ako. Kasi, past niya na yun eh. Past niya na yung masama niyang gawin or kung ano man, kung dati man siyang adik o mamamatay tao. Pero dahil tinanggap niya ng buhok yung kapatawaran ng Panginoon, naghahayag siya ngayon ng salita ng Diyos. So sabi po dito, yun po ang number 1. Diba? Jesus gave us a purpose. Number 2, Jesus gave us a new hope. Dahil buhay ang Panginoon, binigyan niya tayo ng bagong pag-asa. Sabi, andito siya ngayon kasama natin at kumikilos siya sa ating mga buhay. At hindi pa tapos ang Panginoon magligtas, hindi lang po sa atin, maging sa ating mga mahal sa buhay, sa ating nanay, tatay, kapatid, at kung sino man. Dahil nandito, dahil nabuhay ang Panginoon, may pag-asa pa. Binigyan niya tayo ng bagong pag-asa. Sabi ko, di ba sa isang kanta,
And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And because I know He holds my future, and life is worth the living just because He lives. So, because He lives, I can face tomorrow. Dahil nabuhay ang Panginoon Hesus, kaya natin harapin ang bukas. Dahil nabuhay siya eh. Binigyan niya tayo ng bagong pag-asa na, anak, ano man ang pinag-aaralan mo, you can face tomorrow with gladness, with joy. Kasi sabi nga diba, weeping or sorrow will last in the night, but joy comes in the morning. Paggising mo, ano na ulit yung bagong liwanag, ano na ulit yung bagong buhay, bagong kalakasan, bagong kagalakan. Sabi, nasa sa atin lang kung magpapapekto tayo sa atin. Nasa sa atin lang kung kakainin tayo ng negatibo. Nasa sa atin lang, kontrolado natin lahat. Lahat yan nasa isip lang natin. Then sabi ko sa second verse, diba? Because He lived, all fear is gone. Because I know He holds the future. So dahil nabuhay ang Panginoon, sinasabi dito na, huwag kang matakot. Kasi hawak ko yung kinabukasan mo. Lord, 40 years old na ako, wala pa akong asawa. Parang di na ako magkakasala. Pero sabi ng Panginoon, because I live, di mo kailangan alalahanin yung kinabukasan mo. Paano kung ang tinakda ko talaga sa'yo, mabuhay ka ng walang katuwang, wala akong asawa. Paano kung yun ang gusto ko? Kasi pagka nagka-asawa ka, baka mapahamak ka lang. O baka kaya mabugbog ka lang, no? Kasi liwalayan mo lang din. Okay, meron ka pang anak na kargada dyan. Diba? So, alam ng Panginoon kung bakit hindi ka niya binigyan ng asawa kung sakali lang po ha. Pag po natin putulin na doon, yung isang buhay. So, naaaring sinasabi rin ako natin na, Lord, ang tagal-tagal ko na, andito pa din ako. Ang lahat na ginawa ko, andito pa din ako. Pero sabi nga po, diba, ating favorite verse ng halos lahat. Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future. So ibig sabihin ko, alam ng Panginoon, nasa sinapupunan ka lang ng magulang mo, alam na ng Panginoon kung ano nakatakda sa buhay mo. Kasi minsan ko, kapag tayo pa mismo yung gumawa ng sarili nating hakbang, minsan magkakagulo-gulo pa po yun. Na, Lord, ang tagal mo naman ibigay yung gusto ko. Ako na nga. Ayun, napahamak ka. Lord, ano ba yan? Tagal ko lang naghihintay, dasal naman ako ng dasal, bakit hindi naman ako maririnig? Okay na. So, we are making this decision, tapos pag tayo napahamak, sinisisi natin sa Panginoon. Pero not knowing na, yun ba yung gusto ni Lord? Sabi ko dito, sa third, and life is worth the living just because He lives. Sabi dito, if we totally have Jesus in our hearts, kung nasa sayo ang Panginoon sa puso mo, life is worth living. Ano ibig sabihin ng worth living? Ibig sabihin, masarap mabuhay. Masarap ibuhay yung buhay na binigay ng Panginoon. Life is worth living if you have Jesus. Sabi nga po dito, life is worth living kaya wala kang init sa kapwa mo. Life is worth living dahil hindi ka na maghahangad pa na umikris yung buhay mo. Life is worth living dahil hindi mo na kailangan alalahanin pa yung kakainin. Life is worth living kasi alam ng Panginoon ang kailangan mo. Then sabi dito, kasi yung mga bagay na sinabi po natin, sinabi ko, yun po ay mga earthly gains or self-gains. And yes, life is worth living because if you have Jesus, you have everything. Pagka meron kang Jesus,
Nasa iyo na ang lahat. Kaya nga sabi po di ba sa isang kanta, wala nang hahanapin ka pagkat o Diyos sapat ka na. Wala na. Kasi yung puso po natin, meron pong butas na hindi po literal. May maliit na butas po ang ating mga puso. Kaya di nyo po ba pinagtataka yung iba, maganda naman yung kita dito, mangingibang bansa pa. Tapos pagdating doon, parang hindi niya naman na kukuha yung gusto niya. Kasi hindi naman po pera ang kailangan natin. Yumaman ka man ng kahit ikaw pa pinakamayaman sa buong mundo, hindi ka magiging masaya. Kasi yung butas sa puso mo, iniwan ng Panginoon yun para hanapin mo siya, para hanapin mo yung magpapasaya sa'yo. Yung butas sa puso na yun, ang Panginoon lang makakapagpuno mo. Kaya kahit mapuno mo yung buong puso mo tapos may butas pa din yun, sorry, pero hindi ka pa rin sasaya. Hindi mo pa rin makakamtan yung tunay na ligaya. Sabi nga, ang yaman at estado ng ating buhay ay hanggang dito lang po yun sa lupa. Hindi mo pwedeng ipagmalaki na pagdating mo doon sa langit, Lord, ako ang presidente ng Pilipinas. Pwede mo bang sabihin? Hindi. Pwede mo bang sabihin na, Lord, ako ang pinakamayaman doon, kaya dapat makapasok ako dyan. Hindi. Kahit 5 duling, hindi mo magdadala sa langit. Kasi wala naman pong espiritu yun. Wala naman pong kaluluwa yun. Ang may kaluluwa, tayo mismo. Kaya dumating ng hubad sa mundo, babalik ka sa Panginoong hubad din. Ibig sabihin, itong mga damit na to, wala. Mas gawa lang ito ng tao. Kaya sabi nga po, kung ikaw ay may mga mabibigat na karamdaman, kaya pakiramdam sa iyong kapwa, o masama kaya ang loob mo, sabi ko dito, bitawan mo na yan. Because life is worth living without stress. Life is worth living na walang sama ng loob sa bawat isa. Life is worth living na wala kang kaaway. Life is worth living na wala kang iniisip na problema. Life is worth living na wala kang iniiwasan. Kasi you have Jesus. Kasi Jesus is in you. Nasa iyo ang Panginoon, kaya life is worth living. Pero kung wala ang Panginoon sa buhay mo, life is not worth living. Pwedeng kuhanin mo ang buhay mo. Nasa sa iyo lang yun. Or, gumawa ka ng mga desisyon mo sa buhay na pwedeng kapahamak ng hanggang mo. Number 3, dahil nabuhay ang Panginoon, we can live a forgiven life. Dahil sa pagkamatay ng Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, sabi na buhay tayo sa biyaya na kung saan, dati po kasi, aware po ba ang bawat isa sa sacrificial system ng unang panahon? Noong unang panahon po kasi, mag-aalay ka ng hayop kung gaano ang kalaki yung kasalanan mo. Ganyan. So, maaaring baka, bato-bato, hipon, o kalapate. And hindi lang basta hayop. Nakalagay doon sa Bible na dapat yung iaalay mo sa Panginoon yung pinakamaganda, yung pinakamataba, hindi yung payat, yung walang patsi-patsi, walang dungis, basta yung pinaka-best. Yun ang nakalagay. Pero dahil dumating ang Panginoon, dahil siya yung nag-alay ng buhay, kumbaga siya yung naging sacrificial lamb sa bawat isa sa atin, hindi na po natin kailangan gawin yun. Hindi na po natin kailangan na bumili ng baka kaya o anong kalabaw o kalangalay natin, hindi na po. Kailangan lang po natin tanggapin yung kapatawaran mismo na nagagaling sa Panginoon. Pero sabi po dito, kung ganun man ang ginawa ng Panginoon, huwag naman po natin sana abusuhin yung biyaya ng Panginoon. Hindi porket nagpapatawad naman ng Panginoon, hindi porket mamayang gabi pag nagdasal ako, hindi na ako ng tawad. Hindi ganun. Hindi porket ganun ang abusuhin po natin. Kasi kapag inaabuso po natin ito, blasphemy na po yun. Parang hihingi ka ng kapatawaran, tapos mamaya gagawin mo yun. Blasphemy po yun. So, mauwi po yun sa isang bagay na isang kasalanan na walang kapatawaran. Kasi paulit-ulit na po natin ginagawa.
Sabi ko dito, ang rule po kasi ng forgiven life ay once na hinihingi natin ito ng kapatawaran sa Panginoon, huwag na natin ulitin pa. Huwag na natin babalikan pa. Sabi po sa 1:8-11b, at sinabi ni Jesus, hindi rin kita huhusgahan. Tumayo ka at huwag nang magkasala. Ito po yung sinabi niya kay Maria Magdalena nung humingi siya ng kapatawaran sa ating Panginoon. Kaya sabi ko dito, kung ating kung tatanggapin ng buong puso yung kapatawaran na nanggaling sa Panginoon, makakalaya ko tayo ng lahat. Kung dati ka mong magnanakaw, kahit pusigin ka pa ng kung sino man huwag mong pagkatiwalaan, magnanakaw yan. Pero alam mo sa sarili mo na nagkapo ka na. Alam mo sa sarili mo na patawad ka ng Panginoon, hindi mo kailangan pakinggan mo. Kung nilalakit ka man na may chismosa yan, dati. Istiwasan mo yan, huwag ka magpapaito ng buhay. Ganyan. Pero dahil alam mo sa sarili mo, na pinatawad ka ng Panginoon, Lord, pinatawad ko na ako yun, hindi na ako yun, wala na yun. Hindi na ako yung dating yun. Kahit anumang sabihin ng kapwa mo, laban sa'yo, wala ka ng pakialam. Dahil ang mahalaga lang ay alam ng Panginoon. Kaya sabi nga, diba, hindi tayo nag-please ng tao. Kung ayaw sa'yo ng tao, hayaan mo sila. Pero huwag mo silang i-hate. I-love mo pa rin sila kahit ayaw nila sa'yo. Number 4. Jesus' resurrection gave us power to do greater things. So dahil nabuhay ang Panginoon, binigyan niya tayo ng kapangyarihan para gawin ang mas higit sa nagawa niya. Sabi po sa 1:14 verse 12, tinitiyak ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay makakagawa rin ng mga bagay na ginagawa ko. At higit pa sa mga ito, ang magagawa niya sapagkat ako'y pupunta sa akin. Maaring isipin niyo po ng bawat isa sa atin na pastor lang ang kaya mong gumawa ng mga ganung bagay o elderly, o di kaya yung matagal na sa church, o di kaya yung tinitingnan natin na mataas or malalim sa Panginoon. Na, ay, magpa-pray tayo kay brother ganito, o kaya kay pastor, o kaya kay sister ganito. Kasi, sumasakanya kanya ang Panginoon. Hindi po. Once na tinanggap niyo ang Panginoon, nasa sa inyo na po ang kapangyarihan na magdeklara. Sabi ko, malinaw po ang sinabi ko sa 1:14 verse 12, ang sumasampalataya sa akin. Hindi po sinabi na dapat ganito pa, dapat ganito. Wala pong requirements na nasabi. Ang sabi lang, manampalataya ka, nagagaling ka. Kaya hindi po natin kailangan ng ibang tao para magpapanalangin pa tayo. Maniwala ka at manalig sa Panginoon. Nagagamitin ka niya sa misyon na yun. So sabi po dito, under pa rin po ng power to do great things ay yung paghahayag natin ng salita. So dahil nabubuhay po tayo ngayon sa modernized world, na kung saan one click away, makikita mo na yung gusto mong makita, one click away, makakusap mo yung gusto mong makausap, we can use that platform to share the good news. A simple reminder lang na mahal ka ng Panginoon, i-share lang po yun. Kasi maaaring nasa bingit na siya ng kamatayan niya. Pero naihayag mo na mahal ka ng Panginoon. Na maaaring hindi niya pa naririnig yun kahit kailan. At yun ang magbigay sa kanya ng bagong pag-asa or magbigay sa kanya ng kagalakan. So maaaring po natin gamitin ng platform, social media, Facebook, by sharing the word. Ang dami na pong kumakalat ng mga quotes. I-share na lang po natin yun para mabasa ng iba. Sharing na po yun, kahit pa paano. Number 5, dahil sa pagkamatay ng Panginoon, Jesus gave us faith. Binigyan tayo ng Panginoon ng pananampalataya. Under po ng number 4 dito yun. Dahil we cannot do those great things kung wala po tayong faith. Dahil Jesus is the source of our faith. Bakit po ba tayo narito ngayon? Bakit po tayo narito ngayon? Para sumamba. Para magbalik. Salamat. Yan. Sabi, nakikita po ba natin ang Panginoon? Hindi. Pero bakit tayo dito? Dahil sa faith. Dahil sa pananampalataya. Dahil sa paniniwala mo. Kaya mo siya sinasamba, pinupuri,
Kahit di mo siya nakikita, nararamdaman mo yung pagkilos niya. Kaya sabi dito, sa John 20 verse 29, mapalad ang mga naniniwala sa akin kahit hindi nila ako nakikita. Kaya po tayo nandito. Kasi itong faith na meron tayo ngayon ang dahilan kung bakit tayo nandito. Ang faith na meron tayo ngayon ang dahilan kung bakit tayo naniniwala na kaya natin harapin ang bawat umaga na kasama natin ng Panginoon. Itong faith na meron tayong dahilan kung bakit tayo gumagaling sa ating mga karamdaman. Di ba marami po tayong nakikita sa social media, sa Facebook o kaya sa TV, yung sinasabi na pumunta kayo sa ganitong lugar, may nagpapagaling. Kaya, kasi may nabasa po ako nun na pag niyakap mo daw yung bato na to, parang gagaling ka daw. Kaya pag naglublog ka daw sa tubig na to, lahat ng sakit mo sa katawan mo mawawala. Wala pong katotohanan na lahat yun. Kaya po sila gumaling dahil sa faith nila. Kaya, kahit sabihin ng doktor, ay, ni Doc Willie Ong, uminom ka ng ganito. Kahit hindi tumalab sa iba, pero may faith ka, gagaling ka. Sabi ko dito, kung nasa pilit ka man ng pagsuko mo, hawakan mo yung faith mo. Paniwalaan mo na hawak ka ng Panginoon. Paniwalaan mo na hindi ka niya bibitawan. Balik po tayo kay Doc Willie Ong. Ano po? Kahit sabihin ni Doc Willie Ong na inumin mo lahat ng mga herbals, gagaling ka, pero hindi ka gagaling. Kung wala kang faith. Alam niyo po, kahit magpakulungan ng dahon ng mangga na lang, para ako dahon ng mangga, magpakulungan ng dahon ng mangga. Kung may pananampalataya ka, gagaling ka. At kahit makadunok ka ng botones, ano po ba, Brother Joel? Makadunok ka ng botones, kung may pananampalataya ka, gagaling ka. Amen. Sabi ko dito, ang pananampalataya dito natin ito, ang magliligtas sa atin at magpapatuloy sa atin na sumunod sa Panginoon. Alam niyo po itong faith na ito, napakalawak po itong usapin. Pero dahil Holy Week po ngayon, sabi ko nga po, tuwing Holy Week, naaalala ko yung nakatabi ng Panginoon sa krus nung siya tinako. Yung magnanakaw. Di ba dalawa po yun? Yung isa yung nangutya ka, kasi isa yung humingi ng kapatawaran. So tuwing Holy Week, naalala ko yun, yung magnanakaw na yun. Kasi imagine, all his life, maaaring nagnanakaw siya para may pangkain siya, maaaring nagnanakaw siya para may pangtustos siya sa pamilya niya. Kaya di natin alam ang story ng magnanakaw na yun. Pero maaaring isa din po siya sa mga tao na hindi naniniwala na si Jesus ang Kristo. Maaaring isa siya din. Kasi imagine, nakahang na siya. Wala na siyang kapupuntahan nakahang na siya. Nakapako na siya sa krus. Maaaring hindi siya naniniwala na si Jesus ang Messiah. Pero nandun na siya sa bingit ng buhay niya. Nandun na siya sa bingit ng mamamatay na siya. Kaya wala na siyang ibang choice kundi magtiwala na lang at maniwala sa Panginoon. Kasi mamamatay at mamamatay din naman siya. Wala namang sinabi na pagka pinako ka, pagka nagpas ka ng 5 hours, tapos buhay ka pa, ibababa ka namin. Walang ganun eh. Yung kung pagkapako ngayon hanggang mamatay. Pag namatay siya, ano ibababa. So, makikita natin doon na yung magnanakaw niya yun, ginrab niya yung chance na sabi niya sa Panginoon na, Jesus, alalahanin mo ako pag naghari ka. Ano sabi ng Panginoon? Sinasabi ko sa iyo, isasama kita sa paradiso. Pagka naririnig ko yun, pagka naalala ko yun, sabi ko, napakaswerte naman ng magnanakaw yun. Pero kasi iba po kasi yung buhay natin yun. Pero noon, di ba, kung isipin mo sa kanya, sa buhay niya, napakaswerte niya. Maaaring napapako siya, nararamdaman niya yung sakit, nararamdaman niya yung hirap, yung puhaw. Pero kung narinig niya siguro yun, ano kaya pakiramdam? Na ngayon din, sasama kita sa paradiso. Siguro excited na siya, mamatay na ako sana. Hindi kasi inisip ko, nilalagay ko po kasi yung sarili ko dun eh.
Kunyari ako yung magnanakaw na yun, tapos si Jesus yung katabi ko. Tapos narinig ko yun, na ngayon din isasama kita sa paraiso. Magmamadali ako mamatay. Opo, para makita ko na si Lord. Para wala nang hirap. Kasi sa mundo naghihirap ako. Sa mundo, ang ginagawa ko, magnakaw lang. Tapos eto ako ngayon nakatakot. Magmamadali ako mamatay. Kasi sa langit, wala nang hirap. Sa langit, puro ginhawa lang. Yung dating buhay ko, babalikan. So, sabi ko, pag narinig ko, napakaswerte naman magnanakaw. Pero mas swerte po tayo. Kasi, hihingi lang po tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Ng buong buo, kapatawarin po niya tayo. Kung maglilingkod lang po tayo ng buong buo at buong nating kaluluwa, buong puso, buong pagkatao, tayo kaluluwa ng Panginoon. So, sabi po dito, how important is the resurrection? Gano'n ba kahalaga ang pagkabuhay ng Panginoon? Marami kasi ang alam ng nila, ang Panginoon ay nabuhay. Yun lang. Kaya nga yung iba, di ba, sabi ko nga, simpleng holiday lang sa kanila yung huli. Pag dumating na yung Monday, Thursday, Good Friday, Black Saturday, tapos Easter, lang, parang normal lang na holiday. Parang pahinga, long weekend. No? Ginagalang po ito. Kaya nga kung maraming malls ang sarado, kasi ginagalang po ng bawat isa ang huli. So dahil nabuhay ang Panginoon, dahil po kahalaga. Gano'n kahalaga na nabuhay ang Panginoon at pinakita sa atin. Sabi ito, dahil nabuhay ang Panginoon, He proved His claim to be God. Kasi di ba po ang bintang sa Kanya, kaya po napako ang Panginoon is blasphemy. Kaya po napako ang Panginoon is pinapalabas na sinasabi niya na siya ang Diyos, na siya ang anak ng Diyos. Kaya po napako ang Panginoon. Kasi kahit nung hinarap po siya kay Poncio Pilato, diba? Nung hinarap siya, sabi diba, wala akong makitang kasalanan. Kaya yung tao ang pinag-decide niya kung ano ang gagawin sa Panginoon. Ano sabi ng tao? Ipako sa Diyos. Ang kasalanan na pinako sa Panginoon ay blasphemy. Which is, totoo naman po na siya ang Panginoon, siya ang Diyos. Ay hindi yung blasphemy. Pero sa harap nila, kasi imagine, ang nakalagay sa kanila, darating ang Panginoon, ang Messiah, darating ang Messiah na naka-robe. Darating ang Messiah na may corona. Pero, hindi, sa ibang paraan dumating ang Panginoon Jesus. Pinanganak sa sagsagan ng normal na tao na hindi alam ng karamihan na siya ay pinagkaloob ng Panginoon. Kaya napakalayo at napakahirap nilang paniwalaan yun. Na dumating na yung Messiah, pinako yun. Napakahirap nilang paniwalaan na andito na yung Panginoon, yung magliligtas sa atin. Ikaw ang Diyos, at ganyan ang tsura mo, bakit mahirap ka? Diba? Kahit tayo, kunyari isipin natin wala pa ang Panginoon Jesus. Tapos may tatayo dito at magsasalita na ako ang Panginoon. Maniniwala po ba kayo? May maniniwala po ba? Wala. Baka sabihin niyo kay pa ako sa krus. Baka isa rin kayo sabi na, pinababaliw to. Tama po ba? Kasi ganoon din ang sitwasyon nila noong unang panahon. Kasi hindi naman nila alam eh. Ang nakalagay sa kanila, darating ng nakalagay ng suot, darating sa kanila ng ganito, which is yun po yung second coming. Second coming po ang tinutukoy ko. So sabi dito, dahil namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo at nabuhay sa ikatlong araw, napatunayan niya na totoo lahat ng sinabi niya. Up to now, we are living into believing that God is alive, that God has resurrected. Kasi kung nabuhay po ang Panginoon, kung hindi po nabuhay ang Panginoon, bakit po tayo narito ngayon? Ang pagkabuhay ng Panginoon ang dahilan kung bakit po tayo narito ngayon. Kasi kung wala ang Panginoon, baka hindi po tayo makakakilala ng lahat. Wala tayong pinaglilingkuran. Wala tayong pinupuri.
Maaring, kasi yung araw ko, di ba, naniniwala yung iba sa mga bato, sa araw, maaring ganun. Pero ibig sabihin ko lang po, kung ganun man, hindi po tayo magkakakilala ng lahat. Pero dahil dumating ang Panginoon at nabuhay magmuli, andito po tayo ngayon, magkakasama, magkakakilala, at patuloy na bubuhay sa grasya ng Panginoon. Kasi isipin niyo po, paano kung yung sinabi ng Panginoon na ako'y mamamatay at mabubuhay pagkatapos ng 3 araw? Paano po kung hindi nangyari yun? Kung hindi po nangyari yun, mawawala yung credibility ni Lord. Mawawala ang katotohanan, mawawala ang saysay lahat ng mga binahagi niyang salita na kala ko totoo. Diba? Di naman pala. Pero, dahil siya nga po ang Diyos, He fulfilled His promise. Pinatunayan niya sa bawat isa na totoo. Pinatunayan niya sa bawat isa na nabuhay at mabubuhay. Kasi kung mababasa niyo po, sa iba, up to now, hindi pa rin po sila naniniwala. Ang pinapaniwalaan nila, ninakaw yung bangkay ni Lord. Kaya marami po sa Israel, hindi pa rin po sila naniniwala na si Jesus ang Kristo. Umiyak pa rin po sila ng mga. Kasi pinaniniwalaan nila, ninakaw lang yung katawan. Kasi hindi po nagpakita sa lahat ng Panginoon. Nagpakita lang po sa disipulo, sa mga apostol, sa mga mahalagang mga tao. Doon lang. At sila ang magpapatunay. Yun po yung challenge natin. Na sa atin, bagamat hindi natin nakita ang Panginoon, pero naramdaman natin ang kanyang pagkilos, yun ang ating challenge. Ang ibahagi ang mabuting balita na nabuhay ang Panginoon. Tayo ang magtutuloy doon hanggang sa mga susunod na henerasyon. So sabi po dito, importante ang pagkabuhay ng Panginoon dahil ito ang nagbigay sa atin ng bagong pagkatao. Ito nagbigay sa atin ng bagong identity. So maaaring natanong na kayo minsan na born again ka ba? Christian ka ba? Pero naitanong na po ba sa inyo yung word na resurrected ka na ba? Na born again ka na ba? Kasi pag sinabi po natin born again, religion po yun. Born again Christian, maaaring lalagay po natin. Pero, ang tanong na, born again ka ba? Ibig sabihin, nagkaroon ka ba ng relasyon sa Panginoon? Amen? So, pag sinabing, born again ka ba, yun ay maaaring dahil nakikita na nagsisimba ka sa born again church. Kaya, isasalita ka ng mga makalangit na salita. Kaya kung sabihin ng ganyan, mag-Christian ka ba? Pero, bagamat nagsasalita ka ng mga ganung bagay, ang tunay na tanong doon, na born again ka bang talaga? Kasi maaaring nagsasalita ka ng ganun, pero hindi ka naman talaga na born again. Ano ba yung sabihin ng na born again ka ba? Pinanganak ng hindi po yun literal. Pag sinabi ko na born again ka ba, is naibig mo yung dating pagkatao, naibig mo yung pangit mong ugali, at nabago ka dahil sa biyaya ng Panginoon. Sabi po sa 2 Corinto 5:17, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito yung napalitan na ng bago. So yun po yung tunay na born again. Na na-wash away lahat ng mga pangit mong gawa, dati mong gawin. Wala na. Pakitanong nga po sa inyong katabi kung na-born again ka na. Amen. Kasi, ang normal na tanong, na-born again ka ba? Pero ang tunay na tanong, na-born again ka ba talaga? Kasi andito po tayo, born again po tayo lahat. Christian po tayo lahat. Amen? Kaya ang tanong niyo sa sarili mo, na-born again ba tayo? Natanggap ko ba talaga yung papatawaran? Natanggap ko ba talaga yung pagbabago ng Panginoon sa inyo? So, sa conclusion po natin, at araw po ng pagkabuhay natin, at po yung pagkabuhay ng bawat isa, kasi narinig conclusion na. Damang-dama po ang araw ng pagkabuhay ngayon. Lahat nakangiti.
Sabi mo dito, when Jesus said, it is finished, it is finished, it is done. Let us remember na hindi lang doon natapos ang lahat. Sabi dito, it symbolizes and telling us na anak, wala ka ng sakit. Magaling ka na. Kasi it is finished. Anak, ano man mga pinagkakautangan mo, malaki man ang bayarin mo, huwag na alalahanin yun. It is finished. Anak, pangit man ang ugali mo, tapos mo yan. Kasi natawag na, it is finished. So, yung sabi, babayaran mo ang Panginoon. By faith po yun, ano po? By faith po yun. Baka hindi na po tayo umasa sa ating mga pinagkukuhaan ng trabaho. Ay, mag-resign na ako kasi sabi ng Panginoon, babayaran na ito. Hindi po ganun yun. Kasi faith without action is death. Ano po? Kung wala kang pananampalataya, kung hindi ka kikilos, alamin ko naman. Kailangan lang natin yung samahan ng kapangyarihan ng Diyos na paniniwala sa Diyos na magagawa niya. Kasi hindi kikilos ang Panginoon kapag marami ka pa. Lagi ko po yung sinasabi. Kapag marami ka pa natatanggap, pagka okay ka pa, hindi mo makikita yun na kumikilos ang Panginoon. Makikita mo ang pagkilos ng Panginoon pagka wala ka na. Pagka paputol na yung piso, doon mo makikita. The Lord save me. Nalulunod ako. Doon mo makikita yung kamay ng Panginoon. Kakatakin ka na. Basta dapat clear mind para marinig mo yung pagtawag ng Panginoon. Sabi dito, di mo na kailangan alalahanin ng bukas or ang iyong kinabukasan kasi naplano mo na yung buong buhay mo. It is finished. Naplano na ng Panginoon kung hanggang saan lang ang buhay mo. Naplano ng Panginoon kung ano ang mga mangyayari sa buhay mo. Tapos ng lahat. Sabi ko nga kanina, nasa sinabukunan ka pa lang ng nanay mo. Alam na ng Panginoon mangyayari sa buhay mo. Alam ng Panginoon kung anong edad ka niya kukuhanin. Kasi di ba may mga namamatay ng bata, may namamatay ng 100 years na buhay pa rin. Kasi may mga plano po ang Panginoon. May mga mission tayo sa mundo. Once na nagampanan na po natin, it is finished. Kasi I had faith it all at the cross, sabi ng Panginoon. Sabihin niyo nga po, napakabuti mo, Panginoon. Kasi isipin niyo po, yung grace na yun, yung grace na binigay ng Panginoon, hindi po tayo karapat-dapat. Hindi po tayo karapat-dapat na tumanggap ng kapatawaran. Hindi po natin karapat-dapat na tanggapin yun, yung awa ng Panginoon. Kasi tao lang po tayo. Diba? Araw-araw, nagkakaroon tayo ng kasalanan. Araw-araw, nagbibiwara tayo. Araw-araw, mataas yung boses natin. Araw-araw, naiinis tayo. Araw-araw, naiirita tayo. Karapat-dapat po ba tayo sa Panginoon? Hindi. Kasi, hindi mo ng tawad sa Panginoon yun. Na, Lord, tatawarin mo kasi nagbiwara ka naman. Tapos bukas na naman, ito na naman. Lord, tatawarin mo ako kung nagmumura ako. Ganyan, sasalita ako ng mga masamang salita. Tapos kinabukasan, ay, lintik na buhay naman yan. So, yung mga nangyayari, alam niyo po, pagka hiningi niyo po ng tawad din sa Panginoon, tapos hiningi niyo ng Lord, baguhin mo. Automatic po yung kinabukasan or maaaring mamaya, andun yung testing. Andun yung testing. Kaya pag hiningi mo na Lord, pakalmahin ko ako, bigyan niyo po ako ng kalma ng puso. Ayoko na kung sumigaw. Kasi nakita mo yung apo mo, naglalaro ng apoy. Nasa sayo yun, kung sisigawan mo siya. Nasa sayo yun, kung magagamit ka. Yun yung testing na tinatawag natin. Ano po? Kaya once na hiningi natin ang tawag sa Panginoon, ingat po kayo. Kasi testing agad ang kasunod mo. Lord, Lord, hindi na ako magdiwala. Kasi ito na. Hoy, utang mo! Ano ba yan? Wala pa akong pera. Diba mga ganyan. So, yun nga po. Pero dahil nasa sayo ang Panginoon, nasa sayo kung pagyayabungin mo.
nine fruits. In love, in joy, in peace, in patience, in kindness, gentleness, goodness, self-control lang sa atin. Nasa sa iyo lahat yun. Pag may naningin man sa'yo mamaya pag uwi ng bahay, nasa sa iyo yun. Kung bibigyan ka, ay kung papaganahin mo yung self-control mo, nasa sa iyo. Kasi sabi nga, di ba, lahat nadadaan sa mahinahon na usapan. Di mo naman kailangan na sumigaw. Ako kasi, sobrang sensitibo ko po sa ganun. Na kapag may narinig ako na bagay na taas yung boses, kahit konting tono lang, sabi ko, alam mo yung tono, hindi mo tono lang. Kapag nakakarinig ko, parang nakaano ako. Kasi ayoko nang may sumisigaw. Gusto ko lahat okay lang. Gusto ko lahat kalmado lang. Gusto ko lahat payapa lang. Ganun po kasi ako nakakawe. Na once na may narinig na ako na sumisigaw, alis na ako yan. Kasi ayoko nang gulo. Kaya tatandaan ko po yun. Kasi pinalaki po kami na soft-hearted. Hindi po pinagmamayabang. Hindi ko pinagayabang. Pinapatawa ko lang po. Naalala ko po yun. Kasi sabi sa amin, huwag na huwag kang gaganti. Pag inaway ka, huwag kang mananakit. Kung sinuntok ka, huwag mong susuntokin pabalik. Iyan mo lang sila. Lumayo ka na lang. Kaysa magkaroon pa ng gulo. Nung po kasi grade school ako, ako po nabubuli sa sobrang bagay. Literal po na bagay. Kasi, yung si Daddy, bibilihan ng donut. Dati, Mr. Donut po dyan eh. So, bibili siya. Yun yung recess ko. Ngayon, yung kaklase ko, siya yung bully. Siya yung kumukuha ng bawang ko palagi. Siya yung kumukuha ng bawang ko palagi. Kaya ako, ang ending, dahil sa ginagawa niya, hindi ako nakakapain. Kaya ito ako ngayon. Yung lang mo. Pero ibig sabihin, hindi ako nakakain ng recess. Hindi po nila alam yun. Kinuwento ko lang kung nung kailang malaki na ako. Nung wala na, malayan. Pero dinigdig ko po lahat yun. Hanggang one day, kasi lagi sasabihin, oy, bakal mo, akin na. Nahihingin ako ng mga klase. Ibigay ko naman. Kasi isip ko, bakit di kasi siya nakakatikim ng ganito? Kasi ganun. Hindi lang iisip ko. Pinaku ko na lang sa isip ko. Para walang sama ng loob. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi kami pinalaki na lumaban ka. Hindi kami pinalaki na magtiwara ka, sumigaw ka. Kaya pagka nakakarinig ako ng isip, ganun. One day, napuno ako. Alam niyo naman po ang pulo ng isang tao na alam niyo mabait. Diba iba yung pulo niya pag nagalit yan. So, sa ginawa niya, hindi ako kasi nag-breakfast ng umaga na hindi naman ang mali. Hindi ako nag-breakfast ng umaga, kaya gutom ako. Ito na. Oy, baon mo. Dahil sa inis ko at sa gutom, tinulak ko siya. At yun yung sabi ko, kinukwento ko sa kanya. Alam niyo ba, muntik na ako makapatay. Kasi nung tinulak ko siya, kaya ito yun yung CR ko yung number. Bale, siguro ito na. Yan. Itong speaker, ito na yung CR mismo, may P2 yan. Tapos nakaharap mismo yung bowl niya. Ganyan. So, tinulak ko siyang gano'n, nadulas siyang gano'n. Nung nadulas siyang gano'n, wala. Nag-alala ako. Kasi hindi ako yun eh. Alam ko hindi ako lumalaban eh. Pero nung day na yun, lumaban ako. So, dahil sa nangyari na yun, nadulas na siya. Ako kasi ayaw ko na makapag-guidance, makapag-principal ako. So, ito na yung bawal ko. After nun, ito ang good news. Naging magkaibigan kami. Dahil sa nangyari ngayon, nag-turn upside down. Yung dati nagpupuli sa akin, tropa-tropa na kami. Tropa-tropa na kami ngayon. Kaya dahil sa nangyari ngayon, sabi ko, hindi na ako makapatay. Kasi imagine, bababalot siya. Doon sa may bawal ng CR. Sa sobrang lakas ng tulak ko, kasi napuno po ako eh. Kaya sabi ko,
kinukwento ko lang. Hindi ko pinagmamalaki ng muntik na ako makapatay. Lagi ako nagigilitin na, muntik na ako makapatay doon. Paano kaya ako napatay ngayon? Naisip ko lang. Hindi kong ganun. Nasaan kaya ako ngayon sa Panginoon? Kaya ayun po, sabi nga po dito, dahil sa kaloob ng Panginoon na buhay, at sa kaloob ng Panginoon na nabuhay siyang magmuli, narito po tayo ngayon dahil sa biyaya. Nabubuhay tayo puno-puno ng pagpapala. Hindi man natin makita ang simpleng pagising ng umaga pagpapala na po yun. Kasi marami hindi nagigising. Marami din hindi nakakatulog ng payapa at pag-abad. Pero dahil nasa iyo ang Panginoon, nakatulog ka ng mahimbing,